Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na panonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin ngayon for today's reflection. Nasa tema pa rin tayo at kasagsagan ng Olympic ngayon, kung saan nagtatagisan ng lakas, nag-uunahan sa pagtakbo para makuha yung mga medals, diba? Bronze, silver, at pinaka-the best yung gold. So, kapag na-discuss din natin kung paano yung pagtakbo ng buhay natin sa mundong ibabaw na ito. Na nagpapaligsahan tayo para manalo tayo kay Satanas. So, ayon sa ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 5. Hindi maaaring gantimpalaan ang isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. And guys, napakalinaw, di ba? Sabi ni San Pablo, hindi kailangang mabigyan ng reward yung taong hindi sumusunod sa rules. Di ba? Kagaya sa Olympic, di ba guys? May mga rules yan kung ano ang dapat gawin. So, halimbawa, yung sa boxing, di ba? Hindi pwede lumaban yung lalaki sa babae. Bawal yun kasi dehado lagi yung babae at hindi yan mananalo. Kaya lalaki sa lalaki, tapos may mga timbang. Kailangan magkatimbang kayo kahit hindi kayo magkasing height. Ganun sa boxing. Di ba? Lalaki sa lalaki at ngayon babae sa babae. Di ba? So, yun. Yun ang nagiging mga sukatan. May mga rules kahit sa basketball, di ba? Kailangan na ilang teams lang. Ilang member lang. May mga traveling, may mga foul, at kung ano-ano pang mga rules. Kasi guys, kailangan may rules ang isang manlalaro dahil isa yan sa dahilan para magiging patas, di ba? Ang labanan. Kailangan patas, hindi pwedeng bias ka o dinadaya mo. Mawawalan ng integrity ang isang laro kung yan ay nagpapakita ng daya o dehado o bias sa isang manlalaro. So, tatlong bagay ang kailangan gawin, di ba? So, una, kung ikaw manlalaro, hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong rules, di ba? Hindi gusto ko itatakbo ko na lang yung bola, di ba? Sa basketball, di ba? Kahit hindi na i-dribble, lalapit na lang ako, tapos shoot ka na lang. Bawal 'yun. Bawal yung mga ganong sa boxing naman. Magdadala na akong pamalo, paluin ko na lang yung kalaban ko, di ba? So, hindi pwedeng ganun. Wala ka sariling rules dahil yun ang gusto mo. Kailangan mo sumunod sa rules. Yung pangalawa, siyempre, kailangan mo talagang sumunod sa rules. Hindi pwedeng dahil ayaw mo nga, hindi pwede yun ang masusunod. So, ibig sabihin, sa pangatlo, susunod ka. Diba? Susunod ka unang-una sa rules ng committee. Para na sa ganun ay masunod nyo kung ano yung mga bawal at hindi bawal sa laro. Di ba? Yun ang kailangan kasi sila yung mas mataas. Kumbaga may mga judge dyan na may mga bawas dagdag sa mga points, di ba? Pagka ikaw ay lumabag o nag-violate sa rules and regulations. Sabi ni San Pablo, ganyan din sa buhay ng tao. Di ba? Yung Diyos ang may likha ng batas. Diba? Batas ng Diyos. Hindi pwede kasing gawin na lang natin ang gagawin natin. Even sa ating gobyerno, meron din batas, diba? Hindi naman pwedeng harap-harapan na nakawin mo yung cellphone, nahabulin ka ng pulis, irereklamo ka ng nanakawin mo. Harap-harapan, magbebenta ka ng bawal na gamot. Hindi pwede yun, diba? Hulihin ka rin ng pulis harap. Harap-harapan, magnanakaw ka ng kotse, tricycle, o harap-harapan papatay ka ng tao. Hindi pwedeng ganun. May mga batas tayong sinusunod na bawal at posibleng may penalty o may parusang kaakibat. Ganyan din sa buhay natin, di ba? Ganyan din sa buhay natin. Yung Diyos nilikha tayo para maging malaya tayo. Alam naman natin ng Diyos ay mapagpatawad. Mahaba ang pasensya, mapagtiis sa atin. Diba? Dahil simula nung nilalang itong si Eva at si Adan, mga unang magulang natin, ay yung kasalanan nila nun, yung original sin,
at patuloy na gumagawa sa mga salin lahi hanggang sa panahon natin ito, ang kasalanan niya nandiyan pa rin. Diba? Pero hindi ibig sabihin nun, dahil mabait ang Diyos, mapagpatawad sa abusuhin na natin. So, kailangan maging maayos din ang ating buhay. Kung naninegosyo ka, diba? May mga tao ka, kailangan mo bayaran ng tax yan. Yung SSS nila, i-remit mo sa gobyerno, yung PhilHealth, at magbayad ka ng tamang tax. Para hindi ka ma-penalty, ma-penalize ng BIR, diba? So, kumbaga, kung susunod tayo sa gusto ni Lord, mayroong blessing na naghihintay sa atin o yung gantimpala na inaasam ng lahat. Pero kung lalabag din tayo sa utusan ng Diyos, wala tayong mapapala, wala tayong makukuwang gantimpala. Kung ang batas ng tao, di ba, yung mga rules sa Olympic, sa mga games, ay nagkakandak sila, nag-penalize sila pag nagbabiolate tayo sa kanilang rules, ganun din sa Diyos. Kaya mag-ingat tayo at dapat nating tandaan na may Diyos, na may gumawa sa diba, sa unang panahon, 10 commandments. So, kailangan nating masunod. Hindi man tayo perfecto, guys. At least majority ng ginagawa natin ay pawang kabutihan at alinsunod sa alintuntunin ng Diyos. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may lubhanang karamdaman, problema sa financial at problema rin sa pamilya, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal, kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa pangalan natin Panginoong Hesus, ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan, ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Kaya tayo manalangin para sa healing prayer natin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na sa buhay at matagal ng bedridden. Hipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Lusin niyo po, Lord, ang kanyang karamdaman. Tanggalin niyo po. Yakapin niyo po, Lord. Ibalik ang kanyang kalakasan para mapagsabihan kayo at ang pamilya. Ganon din po sa pamilyang nasira na, nagkakagulo o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Sana po ay bless niyo po sila at magkapatawaran sa isa't isa. At pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya para bumalik ang magandang relasyon. At ganoon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalong-lalo na po, dinadalangin namin ang kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, pinoproblema po, Lord. Pambili ng ulam. Ngayon pasok na, Lord, pambaon ng mga bata. Pambili po ng gamot sa may masakit. Tulungan niyo po kami, Lord. I-bless ang aming hanap buhay para masuportahan namin ang aming pamilya. So, ang lahat ng ito, hiling namin sa matapis na pangalan natin, Panginoong Hesus. Amen. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at nagagawang kasalanan. Ang lahat ng ito, hiling namin sa pangalan niyo po, ang ating Panginoong Hesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak, Jesus Spirit Santo. Thank you very much po.